Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay di sa programang Oras ng Pag-aaral. Tayo po nasa isang espesyal na pagsasaganap nitong ating pag-aaral leksyon. Narito po tayo sa studio ng Hope Channel sa San Antonio, Texas. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong gagawing pag-aaral ng ating leksyon ay makakasama natin pansamantala sa leksyong ito si Sister Lenny. Welcome Sister Lenny sa ating programa. Maraming salamat Pastor Ben at sa ating mga nanonood. Ikinagagala kong makasama kayong muli sa pag-aaral ng ating bagong leksyon na ako'y naniniwala, kapupulutan natin ng maraming aral. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, mabuting ating muna pong anyayahan ng Banal na Espiritu na gabayan ng ating kaisipan sa ating pong gagawing pagtalakay ng kanyang banal na salita at papunganan tayo ni Sister Lenny sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal, sa araw na ito, aming pinasasalamat ang inyong kabutihan na inyong muli kami binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong banal na salita. Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang oras na ito upang anyayahan ang inyong paggabay, ang banal na Espiritu na siya magbibigay ng kaalaman sa bawat isa sa amin upang maunawaan namin ang inyong kalooban, lalo't higit sa pagpapalago ng aming kabuhayang spiritual, ang aming pananampalataya, upang ang bawat isa ay mahanda sa inyong muling pagdating. Salamat Ama, at patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat Sister Lenny. Ngayon po'y dadako tayo sa ating ikalawang linggo ng ating pag-aaral, sa ating ikalawang leksyon, at ito po'y pinamagatang si Abraham, ang unang misyonero. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makita po natin sa aklat ng Galatia Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 8. Akin pong babasahin. Gaya nga ni Abraham na sumampalatay sa Diyos, at ito ibinilang sa kanya na katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga iyon ay mga anak ni Abraham. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Napakaganda po ng ating mga pag-aaral ngayon at ako'y naniniwala pong kapupulutan natin ito ng mayamang mahalagang leksyon sa ating mga buhay. Sister Lenny, sa ating pong pag-aaral ay na makita natin na nagbigay ng tanging pansin sa karanasan misyonero nitong si Abraham. Sino ba si Abraham at paano siya naging dakilang lalaki sa banal na kasulatan? Hindi aksidente na tatlo sa pinakamalalaking relihiyon sa buong mundo ay nagmula kay Abraham. Ito ang Judaismo, Kristyanismo at Islam. No? At ito ay tinatawag na Abrahamic faith. Kaya nga si Abraham ay kinikilala ng maraming mga tao sapagkat sa kanya nagsimula ang lahat ng mga relihiyong ito. Si Abraham, anong una, ang pangalan niya alam nating Abram, no? Abram sa Ingles. Nang ibig sabihin ay ama ay naluwalhati, ang ama ay naluwalhati. Siguro sa English nito ay the exalted father. The exalted father. Or the father is exalted. Sabalit nung siya ay tinawagan, alam nating may panawagan sa kanya ang Panginoon. Nag-iniba ng Diyos ang kanyang pangalan. At ito na ay naging Abraham o Abraham, na ang ibig sabihin ay ama ng lubhang karamihan, sapagkat ito ay kaakibat ng panawagan sa kanya, ama ng lubhang karamihan. At nakaugnay din doon yung magiging layunin ng Diyos sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng buong sanlibutan. Kaya nga, nung huli, alam natin, siya ay naging tapat. Naging tapat sa kanyang pagsunod. Kaya nga nung huli ay tinawag na siyang ama ng mga tapat. The father of faithful. Okay, napakagandang karanasan sa buhay ni Abraham. Ano ba ang panawagan ng Diyos kay Abraham? Ang panawagan ng Diyos, siguro maganda Pastor Ben, ay basahin natin sa Genesis 12, no? 1 hanggang 3. Okay, ganitong wika sa aklat ng Genesis Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 3. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at papadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang
kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Makikita natin na may tatlong layunin ng Diyos, no? Ang una, ang makikita natin dito na si Abraham ay magiging tagatanggap at tagapag-ingat ng katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay may katotohanang ibinibigay sa sanlibutan, siya ang may panunungkulan na ingatan ito. Pangalawa, siya ang magiging daan na kung saan ang tagapagligtas ay papasok o darating sa sanlibutan. Alam natin sa kanyang lahi daraan ang tagapagligtas. At sa ikatlo, si Abraham ay magiging tapat na lingkod ng Diyos. At siya ang magiging ilawan ng sanlibutan upang maraming pang mga kaluluwa ang maligtas, makakilala sa tunay na Diyos. Oh, maganda ang ito yung pagkagawain kanyang gagampanan. Gusto kong pansinin si Sister Lenny yung unang mong binanggit, ano? Siya ay magiging recipient o tagatanggap ng mga katotohanan at sa pamamagitan niya ay maiingatan ang mga katotohanan ng Diyos. Kung titingnan natin ang background nito sa Genesis Kapitulo 12, yung mga naunang mga kapitulo, doon naganap yung pagkagunaw, tapos ay yung nagtayo na ng Babylonia. At dahil dito nakita natin na ang Diyos ay tumawag ng mga tao kasi nagunaw ang sanlibutan, siya tumawag muli ng mga tao na mag-iingat ng kanyang katotohanan. Kaya siya nga tinawag. Ang sanlibutan ay sadyang sumasama. Kaya kailangan ng Diyos ang tagapag-ingat ng katotohanan. So, ang katotohanan ng Panginoon ay naging malabo sa kadahilanan ng pagkasabi mo nga, pagsama ng mga tao, ginunaw ang sanlibutan, nariyan dumating si Noe na siyang at ang kanyang mga anak, ang mga nag-iingat ng ang kanyang katotohanan, pero dumating pa rin yung panahon na talagang sumama rin sila. Kaya ang Panginoon ay muling tumawag at ito nga si Abraham. At hindi lang tagapag-ingat, kanya pang ihahayag ito at magiging ilaw siya ng sanlibutan. Dito sa, pansinin natin Sister Lenny, dito sa Genesis Kapitulo 12, yung sa wikang Hebreo, ay literal na mababasa ang ganito. At sinabi ng Diyos kay Abraham, humayo ka para sa iyong sarili mula sa iyong lupain, na ang kanyang paghayo ay para sa kanyang sarili. So, ano bang kahulugan nito? Paano sinabi ng Panginoon na ito'y para sa iyong sarili o para bagang ang pagkatawag sa kanya ay para sa kanyang sariling kapakanan? Kapakanan, yeah. Sapagkat kapag tayo ay tinawagan ng Diyos sa isang mahalagang gawain na mangaral sa sanlibutan, hindi yun ay para sa Diyos lamang. Makikita natin na tayo mismo ay lumalago sa ating kabuhayang spiritual, tayo ay lalong lumalapit sa Diyos. Kaya nga ang panawagan ng Diyos ay hindi lang basta mabigat na tungkulin, kundi ito ay isang pribilehiyo. Sapagkat ito ay para sa kapakanan din natin. Kapag tayo ay tumugon sa Kanya, sa kapakanan din naman ni Abraham, siya ay pinagpala ng dahil sa panawagan na yon. So dito makita natin na yung panawagan ng Diyos, bagamat may misyon ng Diyos na gagampanan o nais niyang ipagawa kay Abraham, pero ang isang mahalagang katotohanan din ay ito'y sa ikabubuti rin ni Abraham. Tama. Parang halimbawa ako, tiningnan ko na ako'y tinawag ng Panginoon, isang karapatan yon. Tinawag ko ng Panginoon sapagkat meron siyang layunin, nagagampanan ko sa kanyang misyon. Pero sa isang banda, ito'y sa akin din kapakanan. Ano yung kapakanan ko? Kasi dahil sa pagkakatawag niya sa akin, ako ay talagang nagtuon ng aking buong puso at pag-iisip sa Diyos. So ito'y aking kapakanan, sariling kapakanan sapagkat nandoon yung kaligtasan ay talagang ako ay magiging malapit sa Diyos. Nandoon yung karapatan na ako ay naging manggagawa ng Diyos. Nandoon yung pribileyo na nasabi natin na iba yun nasa banal na gawain ng Panginoon. So masasabi ko na bagamat ang Diyos ay may misyon sa akin na ipinapagawa, pero ito'y naging aking karapatan, ito'y naging aking karangalan, ito'y naging aking paraan din upang magkaroon ng katiyakan din sa pananatili sa ating Panginoon. Alam mo kasi, Pastor Ben, ang Panginoon kapag tumawag, naroon ang kasunod ang pagpapala. Siguro maganda basahin natin, Pastor Ben, yung kanyang panawagan kay Abraham. At makikita natin doon ang mga kasunod.
Hebreo 11:8. Okay, ganito ang wika sa aklat ng Hebreo 11, talatang 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Mhm. So tingnan natin dito, ating himayin ang panawagan sa kanya bilang misyonero, no? Sister Lenny, ibig sabihin ay nakita natin kanina at binasa yung talata na si tinawag ng Panginoon at sinabi yung mga kadahilanan. At narito naman ngayon yung binanggit mong talata na aking binasa na nandito ngayon yung kanyang naging pagtugon. Pagtugon. Oho. Tama. At paano siya nagtugon? Mhm. At makikita natin dito na siya ay tumugon sa panawagang siya ay maging misyonero. Mhm. Ngayon, tingnan natin ang mga prinsipyo, ilang prinsipyo sa buhay ng isang misyonero na mapupulot natin sa naging buhay ni Abraham. No? Una, makikita natin kapag ikaw ay tinawagang maging misyonero, madadama mo ang panawagan, ang calling. Alam mo, yung calling na yan ay isang sagrado para sa akin, Pastor Ben. Alam kong may calling ka. Nung ikaw ay napangasawa ko, alam kong may calling ka, kaya hindi ako basta-basta pwedeng lumabag o kumontra sa panawagan sa iyo ng Panginoon sapagkat yun ay sagrado. So sa isang misyonero, dapat nating maunawaan na ito ay panawagan o calling na nagmumula sa ating Diyos. At ang pangalawa, Sister Denny, yung binanggit mo kasi yung aking calling, ano? Pero tingnan natin, hindi lahat kasi ay tinawagan na maging pastor. Pero tayong lahat ay tinawagan ng Panginoon para maging misyonero. Nang tanggapin natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas, tinanggap na rin natin ang kapananagutan na tayo ay maging isang misyonero. ang sinabi ko siguro dahil may special calling, special as a calling. pastor, no? Pero meron din naman kasi talagang panawagan ang bawat isa. So, dapat nating maunawaan na ang Panginoon ay nananawagan sa bawat isa sa atin at ating kilalanin yon, no? At ang pangalawa doon, ang panawagan kay Abraham ay nangangahulugan ng halaga o price na meron siyang kailangang sabihin natin ibigay, kapalit o katumbas. Merong cause ang panawagan. Katumbas ng kanyang panawagan. So, pagka tayo ay tinawagan, hindi nangangahulugan na katulad pa rin ng dati ang buhay natin. We will give up something. Meron tayong ibibigay na iiwanan natin sapagkat ito ang halaga ng panawagan ng Panginoon. Hindi maaaring lahat ng daladalahan natin sa ating buhay, kasama na yung hindi dapat, ay dala-dala pa rin natin. We definitely have to give up something. Siguro, Sir Lenny, magandang ating ipaunawa sa audience, sa ating mga taga-subaybay, na napakalaking karapatan, mga minamahal namin mga kaibigan, ang tayo po ay tawagan ng ating Panginoon upang kanya maging mga anak at maging mga misyonero. Pero huwag po natin kakalimutan, muli, ito'y amin na nabanggit sa nakaraan, na ito'y palaging may kakambal din namang responsibilidad. So, ang maging isang tagasunod ng ating Panginoon ay nangangahulugang tayo rin ay naging mga misyonero ng Panginoon. At bilang mga misyonero, dito nga binabanggit ni Sister Lenny, yung meron tayong kapananagutan, meron tayong mga responsibilidad, may halaga yung ating ginawang pagtanggap sa ating Panginoon. Na yung binanggit nga natin kanina, sa karansan ni Abraham ay iniwanan niya ang convenience na ang convenient buhay, iniwanan niya ang matatag na tahanan, hanap buhay o katayuan sa lipunan at talagang sumunod siya sa tagubili ng ating Panginoon. Sa panahon man natin ngayon, maaaring ang kapalit nito ay ang ating gawain, ang trabaho, no? Kapalit nito ang ating katanyagan, mga kaibigan, iiwanan natin. Kapalit ay ang pagsunod sa panawagan ng ating Panginoon. Medyo mahirap, ano? Pero ito yung halaga. Yung binanggit mo kanina, ang maging missionary, talaga mayroong halaga. Ang halaga nito ay, meron tayong mga convenienteng karanasan o buhay o sitwasyon na kailangan iwanan alang-alang sa kapakanan ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero hindi naman ito kalugihan. No? Sapagkat ang Panginoon ay may pangako. Sa karanasan ni Abraham ay ang panawagan sa kanya ng Panginoon, iwanan niya ang kanyang lugar, iwanan niya ang kanyang angkan.
Pero hindi naman siguro ganito rin ang panawagan sa atin. Pero ang punto rito, tayo lahat ay kapag tinawag ng Panginoon, may ipapagawa sa atin. Marahil ay kinakailangan tayong magsakripisyo, ibigay natin ang maglaan tayo ng mga panahon sa mga pagparoon natin sa ating mga kapitbahay o sa ating mga kaibigan upang yung tinatagong extra mile upang sila abutin, upang kung magkagayon sila rin ay madala natin ng pabalita ng kaligtasan. Pati bulsa natin, isasakripisyo natin yan. Tama yon. Ay kakambal talaga yon. Na kapag tayo gumawa ay talagang may gastos yan. Pero wag natin isipin ito'y kalugayan dahil ito rin yung sinasabing cost of, ito rin yung price ng maging isang misyonero. Tama. So, tingnan naman natin ang naging buhay na Abraham bilang misyonero at ano mga prinsipyo ang mapupulot natin sa kanyang karansan. Alam natin si Abraham ay hindi sakdal na tao. Siya man ay maraming kahinaan. Ganun pa man, bagamat siya ay hindi sakdal, siya ay bumabangon, sumusunod sa Panginoon, at nakita natin, siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Bakit kaya naging ama ng pananampalataya ang hindi naman sakdal na tao? Mga ilang prinsipyo ang ating titingnan. Una, iwanan ang nakaraan, lalo't higit yung mga bagay na hindi maganda, hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kanyang iniwanan. Tayo man, kung tayo ay magiging misyonero ng Panginoon, hindi tayo kailangang mapigilan ng mga masasamang karanasan sa nakaraan. Iwanan natin, let go, ang sabi nga, no? Let go of your negative past. Hindi yun magiging hadlang dapat upang tayo ay makaganap sa ating So ito yung ating kailangan maging karansan. Meron tayong iiwanan. Yes. Okay? Iiwanan natin ang mga hindi magandang bagay na maaaring hindi maging katulong o contribution sa ating paglilingkod. Pangalawa, sumunod tayo sa panawagan ng Diyos, bagamat hindi natin alam ang patutunguhan. Alam natin na nung si Abraham sa Hebreo 11:8, nakita natin, ang sabi doon, siya'y yumaon na di nalalaman kung siya ay saan siya paroroon. No? So sa pagsunod niya, tayo ay susunod, bagamat hindi natin alam kung ano ang magiging resulta nito. Doon makikita ang tunay na pananampalataya natin. Kuminsan sa atin ngayon ay gusto natin sumunod pero hinihiling natin ano ba ang aking kalagayan doon sa aking pupuntahan? Magkano ba sweldo ko magkano dyan? ba sweldo? Ano ba ang kapakinabangan ko riyan? Ay tiyak ba naman ng aking pamilya ay kuminsan ganun ang ating iniisip. Pero ito ng magandang halimbawa nang tawagin ng Panginoon si Abraham ay hindi niya tinanong kung ano ba ang kanyang magiging kalagayan doon. Kundi ang kanya ay yung talagang mabilis na pagtugon na ako, ito'y kalooban niya, kung ako'y tinatawag niya, ako'y paroroon. Tama. Napakaganda, no? Magandang halimbawa. Sa ikatlo, ingatan ang kabuuang larawan ng kaisipan. Ang ibig sabihin nito ay, tingnan natin sa kabuuan ang plano ng Diyos sa atin. May ipinagagawa ang Diyos sa atin. Huwag tayong mawawalan ng tiwala kapag tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap. Sana yung mga paghihirap na nararanasan natin, sapagkat hindi natin maiiwasan na kapag tayo ay humayo na bilang misyonero, maraming pagsubok. Maraming magpapasira ng iyong kalooban upang magtuloy pa. Pero dito nga pumapasok kung tingnan natin yung kabuuan ng panukala ng Panginoon na kung tayo man dumadaan sa mga pagsubok o ilang mga paghihirap sa kadahilanan ng pagsasagawa o pagsasakatuparan natin ng misyon ng Panginoon ay meron naman siyang gantimpala at yun ay yung panatilihin nga natin sa ating kaisipan. At saka ang pananaw natin, titingnan natin yung at the end, ano ba talaga ang pinaka ating inaabot dito? At yun ay ang pagtagumpay ng ating Panginoon, tutulungan tayo niya. Kaya nga sa ating paglilingkod, huwag tayong madidiscourage sa maliliit na mga problema. Tingnan natin ang kabuuang gawain at iyon ay magpapalakas ng ating kalooban. At marahil yung tinatawag nating nag-express palagi ng mga problema o reklamo, ay siguro ito isang magandang ating pagtuunan ng pansin o isang paanyayang gawin natin sa ating mga taga-subaybay. Tayo po ay nasa gawain ng Panginoon pero kung minsan ay na-overwhelm tayo ng mga problema na tayo ay nagiging mareklamo.
na tayo marami mga sinasabi mga hindi magaganda dahil dumadaan tayo sa mga pagsubok. Pero narito mapakagandang halimbawa na tingnan na lang natin ang kabuuan ng panukala ng Panginoon. Ang sumama sa misyon ng Panginoon ay hindi ito yung bed of roses na tinatawag na para bagang ay ang sarap na ng buhay kasi ako'y nasa gawain Nasa ng Panginoon. gawain. Hindi, meron tayong tinatawag ng mga ups and downs, meron tayong mga pagsubok, pero sa panahon natin ng pagdaan natin sa pagsubok ay sana po tingnan nga natin yung kabuuan na tayo. Pag natapos ang lahat ng ito, ay uuwi tayong lahat sa pinagpalang tahanang ginawa ng Panginoon kasama ng lahat nating mga pinagpagalan. So ano pa, Sister Lenny, ang Sa ating... ika-4, naunawaan ni Abraham na hindi siya nag-iisang estranghero sa lupa. Mhm. Marami pang iba. Mhm. So hindi tayo nag-iisa. Maunawaan dapat natin na sa pagiging misyonero, hindi tayo nag-iisa. Marami pang iba dyan. Huwag tayong malulungkot. Sapagkat ganon ang naging buhay ni Abraham, naunawaan niya na hindi siya nag-iisa. Sa versikulo 13 ng Hebreo 11, doon natin yan makikita na doon nabanggit na hindi lamang siya nag-iisa. Ang ibig sabihin sa nito, Sister sanlibutan. Len, siguro ay kung minsan iniisip natin para bang tayo lang yung naghihirap, ang iba'y para bang tayo na lang nagtatapat, para bang tayo na lang ang gumagawa ng mabuti, o para bang tayo lang ang dumadaan sa pagsubok, pero huwag natin kakalimutan marami pang mga mananampalataya na dumadaan din sa atin na dinadaanan. Kaya kung tayo man may mga problema, hindi lang ikaw ang nakakaproblema. Kung may mga naakay na para bagang nahihirapan na sa kanilang mga pagganap ng misyon, ay huwag mong isipin ikaw lang yon. Marami tayo. So, pero sa biyaya ng Panginoon, tayo rin lahat ay magtatagumpay. So ito siguro isang magandang kaisipan na manatili lamang tayong nagtatapat. Para sa akin ay para baga nakita ko, Sister Len, yung karanasan ba ni Elias, ni Propeta Elias, ano? Ang sabi niya ay, Panginoon, ako na lamang ang nag-iisang hindi lumuhod kay Baal. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Meron pa ako nakatabing 5,000 hindi sumamba kay Baal. At yun ay nagbigay ng hamon o inspirasyon kay Prophet Elijah. Kaya hindi naman tayo. Hindi tayo nag-iisang para bagang ikaw lang yung dumaan sa ganyang pagsubok. Ikaw lang yung dumaan sa ganyang problema. Marami tayo at tayong lahat ng mga manlalakbay. Samantalang naghihintay sa pagdating ng Panginoon, kakarap tayo sa ilang mga problema. Pero huwag nang mawawala ang ating kaisipan. Kasama natin ang Panginoon at marami tayong magkakasama rin na nasa ganitong sitwasyong naglalakbay at gumagawa, nagtatapat sa ating Panginoon. Napakaganda, Pastor Ben, ng ika-5. Mhm. Ito talaga, dito pinaka nakilala si Abraham. Mhm. Ito ang kahandaang magsakripisyo. Ano man ang katumbas nito. Alam natin kung paano niya sinakripisyo ang kanyang anak. Aha. Kaisa-isang anak na si Isaac. Kung aking iniisip, parang hindi ko kakayanin, no? Sa ating human terms, no? Parang mahirap isipin. Pero nagawa ni Abraham ang sakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak. Ibig sabihin sa atin ito, huwag nating iisipin ang halaga ng pagiging misyonero. Maganda sinabi mo, Sister Lenny, na sa ating sarili, mahirap natin talagang gawin yon. Yes. Pero bakit nagawa ni Abraham? Nagawa niya sapagkat hindi siya tumingin sa kanyang sarili, kundi ang kanyang tiningnan, ang Diyos na tumawag sa kanya, ang kanyang uunahing sundin bago ang kanyang sarili. Napakagandang prinsipyo yun, Sister Lenny. At sa ating mga buhay, sana'y ganun din ang ating gagawin na hindi yung palaging sarili ang ating iniisip. Hindi yung ating sariling kapakanan lagi iniisip. Palagi nating isipin din ang Diyos. Ano bang kanyang kalooban? Yun ang pinakamaganda. Sa ating mga buhay, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ay kung minsan ay nahihirapan tayo sa pamumuhay natin sapagkat madalas kinukonsider natin palagi, una, yung ating sariling konbinyente, yung ating sariling kapakanan. Pero bilang mga misyonero, ang itinuturo po sa atin sa buhay ni Abraham ay sa Diyos tayo palaging manalig. Mahirap sa ating mga sariling gawin ang kanyang pinapagawa. Pero pagka tayo tumingin sa Diyos, tayo magtatagumpay at bibigyan niya tayong lakas para tayo magtagumpay. Sa ating pag-aaral, na nung si Abraham ay nagmula sa Ur, na kung saan siya ipinanganak, hanggang sa Hebron, na kung saan siya inilibing nang siya ay mamatay, makikita natin siya ay naglakbay sa hindi bababa sa 15 mga bansa. At sa kanyang mga paglalakbay na ito ang nakita nating naging
mitsa upang siya ay lalong lumago sa kanyang kabuhayang espiritual. At dito rin makikita natin ang yugto ng kanyang mga misyon. Siya ay nakita nating nakaranas ng maraming mga karanasang talagang pagsubok sa buhay. Subalit siya ay makikita nating palaging nananalo at siya ay lalong lumiliwanag sa kanyang mga nakakasalamuha. Kaya katulad din naman ni Abraham, tayo mga kaibigan, sa ating paglalakbay sa ating kabuhayang Kristiyano, tayo man ay kumakaharap sa maraming mga pagsubok. At ang mga pagsubok na to ay hindi tayo dapat ma-discourage, mawala ng pag-asa. Sapagkat ito ang magtutulong sa atin upang tayo ay lalong magtumibay sa ating pananampalataya, lalo tayong magiging tapat, lalo tayong mananalig sa ating Panginoon na siya ang ating gabay at tayo ay lalago sa ating kabuhayang spiritual. Okay, salamat Sister Lenny. Bilang misyonero, paano naman niya pinakitunguhan o paano siya nabuhay bilang ama? At paano naugnay ito sa kanyang pagiging misyonero? Napakaganda niyan, Pastor Ben, sapagkat ito naman ay kung paano siya namuhay kasama ang kanyang pamilya. Kadalasan kasi sa mga manggagawa ng Diyos, maganda ka sa labas, pero sa pamilya mo, nakikita yung tunay mo, no? Tingnan natin kung titingnan natin sa Genesis 18, 8 at 9, no? 18 at 19, doon natin makikita kung paano ang Panginoon ay tinawagan si Abraham dahil sa kanyang relasyon sa kanyang pamilya, no? Doon natin makikita na nasusulat doon na si Abraham ay may impluwensya sa kanyang pamilya sapagkat nung siya ay mamamatay niya, kanyang inuutusan sila manatili sa pananampalataya at sila ay nanatili. Sila ay namuhay kasang-ayon sa pananampalatayang itinuro sa kanya ni Abraham. So makikita natin dito ang bunga ng pananampalataya ni Abraham. Sa malinsabi ay ang pagmimisyon na ginawa ni Abraham ay talaga nagpasimula sa loob ng tahanan. At ito po ang ating paanyaya sa ating lahat na sumusubaybay. Tayo lahat ay tinawagan ng Panginoon upang gumawa ng misyon na ating gagampanan sa kanyang banal na panukala. At hayaan po natin ang pagmimisyon nito ay magpasimula sa loob ng ating tahanan. At kagaya po ng naging karansan at buhay ni Abraham, alam po natin hindi perpekto si Abraham. Pero ang kanyang tamang pagtugon sa paanyaya ng Panginoong sumunod ay kanyang ginawa. Sana po ay ganoon din tayo. Tayo po lahat ay hindi pa sakdal. Tayo lahat ay may mga pagkukulang pa, may mga kahinaan pa. Pero kapag tinawag tayo ng Panginoon upang gumanap ng kanyang banal na gawain, ay sana po hindi na tayo gagawa ng mga excuses pa, kundi kagaya ni Abraham. Magkaroon tayo ng kahandaan na sumunod. At dahil dito ay nakita nating siya pinagpala ng ating Panginoon. At kung tayo rin ay gagawa ng ganong pagtugon sa mga paanyaya ng Panginoon, tayo rin ay kanyang pagpapalain. At sa pamamagitan din ng ating mga buhay ay tayo po ay patuloy na makakasumpong na maraming mga tao pang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo po lahat ay sama-samang yumukod muli sa isang tanging panalangin. Dakila namin Diyos na nasa langit, pinapasalamatan namin kayo. Napakabuti niyo po. Sa kabila na kami makasalanan, sa kabila ng aming mga kahinaan at mga pagkukulang, kayo nagbibigay sa amin ng isang dakilang karapatan. Kami po ay maging inyong mga kamanggagawa, mga misyonero na inyo pong susuguin upang kumagagayon sa pamamagitan po ng aming pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, ng dakilang pag-ibig ng aming Panginoon, ay marami po mga tao ang maakay pa sa katotohanan at sila man, Panginoon, maging handa sa inyong malapit ng pagdating. Ama, sa kabila ng aming mga kahinaan at mga pagkukulang, kami po'y tumitiwala sa inyong biyaya. Magiging matagumpay ang aming pagmimisyon na gagampanan sa inyong bukiran. Sapagkat kami po, Panginoon, ay tumitiwala hindi sa aming sariling kakayahan, kundi umaasa na sa inyong biyaya o Diyos at sa inyong sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magtatagumpay ang lahat naming mga gawaing gagampanan sa lupang ito. O Banal na Diyos, itinataas po namin muli sa inyo ang lahat naming mga taga-subaybay. Ipatong po sa kanila ang inyong tanging kamay, ang inyong makapangyarihang kamay. Managana po sila, Ama, sa inyong pag-ibig at kabutihan na patuloy na uudyok sa kanila na tumugon sa inyong paanyaya at kami lahat masumpong ang nagtatapat na inyong mga katiwala, mga misyonero na sinusugo sa sanlibutan aming ginagalawan.
Salamat po dakilang Diyos sa inyong mayamang pag-ibig, sa inyong masaganang basbas na tinanggap na po namin, alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan na kami po inyong sinamahan sa ating pong nakaraang 30 minuto na pagtalakay ng ating leksyon. At sana po sa darating na linggo ay minsan pa po magkasama-sama tayo din sa programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain kayo lahat ng ating mahal na Diyos.